Good morning po sa ating lahat and welcome po muli sa ating daily morning devotional for this morning. Ako po ang inyong presider. And for our program, tayo po ay sisimulan ng ating opening song and opening prayer. And after that, our speaker for this morning is Brother Jefferson Bupo. So may we all lend our hearts and ears to him this today so that we may be able to fully comprehend and understand the message that he will be sharing with us, and that we may be fully blessed by uh, our Lord this morning. And please, may we all uh, be able to apply the things that we will be hearing as well. And paglalabos po nang tayo dadako sa ating opening, closing song and closing prayer rin po ng speakers. So that will be our program. And with that, welcome po muli sa ating lahat. Thank you for joining us. Sa mga nasa Zoom and Facebook Live, tayo po ngayon ay tumako na sa ating opening song and opening prayer. Once again, good morning and may God bless us all. Pwede po bang dyan na lang po ang pinagawa? Ano po yun? Sino na lang po pag pinag-prayer, wala po. Sino pong pwede mag-volunteer for our opening prayer sa mga kasama po natin ngayon? Would volunteer for our opening prayer? Mr. KD?
Tayo pong lahat ay manalangin. Ama naming banal, nasa kataas-taasan ng mga langit, kami po lubos na nagpapasalamat sa inyong paggabay at protection po sa amin sa buong gabi, sa aming pagtulog at kami po nagising sa umagang ito at muli po ay makapakinig ng inyong banal na salita. Sa pagsisimula po ng aming pag-aaral sa umagang ito, Ama, naway ang inyong karunungan at katalinuhan po ang sumamin upang mga mensahe na aming marinig ay amin pong maunawaan at maitatak sa aming puso't isipan, maging gabay namin sa pang-araw-araw habang kami po ay nabubuhay dito sa sanlibutan. At ganoon din naman po sa aming tagapagsalita, na ipagkalooban niyo po siya ng katalinuhan at karunungan na nagmumula po sa langit upang kanya po itong maisalaysay ng maayos at malinaw at naway itago niyo po siya sa likuran ng inyong krus upang lahat po na mamutawi sa kanyang mga labi ay naayon lamang po sa inyong banal na kalooban. Maraming salamat po sa mga biyayang iyong pinagkaloob sa amin. Patawad po kung saan po nasumpungan ang pagkukulang at pagkakasala. Ito po ang hiling at dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. And so, really good morning po sa ating lahat. Welcome po muli sa ating devotional and our pamagat ng ating pag-aaralan ay ng Living Benevolence, June 5, the book mo rin po ng The Faith and Illusion. Sa po sa text natin makikita sa Acts 23 verse 35, sabi dito, I have shewed you all things, that so labor ye ought to support the weak, and to remember the words of Lord Jesus, how he said, it's more blessed to give than to receive. Sabi dito, we should regard ourselves as stewards of the Lord's property, and God is a supreme proprietor to whom we are to render his own, he shall require. Dito po sa passage nito ay sinasabi din na ang lahat daw po na mayroon tayo, no? Lahat ng ating mga possessions, no? Sa mundo, ang ating mga kayamanan, mga talento, mga oras, at magiging ng ating mga buhay ay ang lahat daw po ng ito ay galing sa ating Diyos. No? Kasi tayo daw po ay hindi po may-ari ng mga bagay na ito dahil ang Diyos tama. Kapag ito po ay pinagkatiwala lamang sa atin na gamitin sa mabubuting mga bagay. No? And tayo po ang mga ngasiwa ng mga bagay na ito na mga pinagkatiwala niya sa atin ng mga pagpapalang ito. No? At dito po ay inalaw po ng Diyos na ito ay ating maaring gamitin. But expect us na i-manage po natin itong mga bagay na ito, no? Yung ating mga pera, ating mga talento, yung ating mga oras, at yung ating mga ari-arian, no? Or mga bagay na ating mayroon tayo. Ay atin po itong gamitin wisely and faithfully. Kasi daw po, ah, sa mga susunod na mga araw ay tayo daw po ay kanyang susukatin kung ating bang nagamit yung mga bagay na pinagkaloob niya sa atin sa mga mabuting mga bagay. You know? Kung paano natin to ginawa or ginamit. Kung tayo ba ay nakatulong sa mga tao or atin lamang itong ah, ginawa sa mga sarili nating mga desires. No? And the next, the servant of God should be making their wills every day in good works and liberal offerings to God. Dying legacies are miserable substitute for living benevolence. Sabi dito na gusto po ng Diyos na tayo po ay magkaroon po ng generous na puso at magkaroon po tayo ng gawain na gumawa ng mga mabubuting mga bagay sa ibang mga tao. Na tayo po ay mag-serve sa kanila at uh, magkaroon po tayo ng mga regalo, unting regalo, mga donasyon bago po tayo ay namatay. And sabi dito na magkaroon din po tayo ng puso na matulungin sa mga kapwa natin, mga tao, at magkaroon din po tayo ng support
sa gawain ng Diyos at maging sa ah, magkaroon po tayo ng pagpapala sa mga tao. Kumbaga, sa by showing our lives differently at magkaroon po tayo ng reflect Christ character na reflect po sa ating mga sarili at ito'y ating naipakita sa mga tao ay doon po nagpapakita ang pagkabala sa ibang mga tao, no? At maaari po ito nilang magaya. So, kaya po, um, ngayon po ay tayo po ay ipakita natin yung mga mabubuting mga balita at yung mga bagay na nais ng Diyos na maipakita natin sa mga ibang mga tao, no? So bago daw po tayo mamatay ay kailangan po natin gawin yung mga importanteng mga bagay na ito. Magkaroon tayo ng ah, faith and yung mga ibang mga ugali na kailangan natin makuha at magkaroon tayo ng pagbabakita ng kabutihan at ng generosity sa ating buong mga buhay. At by that, kung atin pong itong ginawa, ay ang ating pong Diyos ay matutuwa dahil kanya pong atin pong ginamit willingly yung mga resources na binigay niya sa atin, no? Sa kasunod, sabi dito na, hoarded with wealth is not merely useless, it is a curse. In this life, it is a snare to the soul, drawing the affections away from the heavenly treasure. In the past day of God, its witness to unused talents and neglected opportunities will condemn its possessor. He who realizes that his money is a talent from God will use it economically and will feel it a duty to say that he made it. Yeah. So, dito po, sabi dito na kapag daw po ating inipon lamang yung ating mga kayamanan para sa ating mga sarili at ito po'y atin daw pong hindi ginamit sa gawain ng Panginoon or sa mga mabubuting mga bagay, ay ito daw pong pagpapala natin natanggap mula sa Panginoon ay ito po'y magiging malaking problema sa atin. Ito daw po kapag ang ating mga main focus ay yung mga kayamanan, ay ito raw po ang magiging sanhi ng dahilan na pagpigil ng ating mga puso or pagkila ng ating mga puso palayo sa ating Diyos at maging sa ibang mga tao, sa mga tutulong sa ibang mga tao. Kaya nga po, ito yung mostly na problem sa mga tao, yung kayamanan at yung pera na bibigay nga ng malaking tukso sa atin. Kaya nga po, maging maingat daw po tayo. Kasi po, binigay po sa atin ng Diyos ang mga pera or mga kayamanan at iba pang mga sources as a responsibility sa atin. Hindi po ito ay personal na enjoyment natin. Kasi nga po, sabi dito na ang tunay o ang wais na tao ay kaya niyang i-save or i-manage ang mga kaniyang kayamanan ng maingat. Hindi po siya greedy, no? So that he can support God's work and help people na mga nangangailangan. Kasi nga po, one day po ay tayo po ay tatanungin ng Diyos kung paano natin ginamit yung mga pagpapala niya sa mga na ipinagkatiwala niya sa atin, including yung mga opportunities na ibinigay niya sa atin. Kung ito ba ating ginamit ng mabuti. Na po, sabi sa kasunod, it is utter folly to defer to make a preparation for the future life until nearly the last hour of present life. It is also a great mistake to defer to answer the claims of God for liberty to his cause until the time comes when you are to shape your stewardships upon others. Those to whom you entrust your talents of means may not do as well with them as you have done. While the rich men run so great risk, those who wait till death before they make a disposition of their property surrender it to death rather than to God.
So doing many are acting directly contrary to the plan of God, plainly stated in His word. They would do good, they must seize the present golden moments and labor with all their might, as if fearful that they may lose the favorable opportunity. Yan. So dito po ay nga po, tinuturo po sa atin na um, po ay magiging unwise kung tayo lamang ay ah, hindi natin ginamit yung mga oras na sinayang natin. Na? Ito po ay magiging kumbaga unwise na kung tayo ay maghihintay lamang hanggang katapusan ng ating buhay na imbis na ating ihanda yung ating mga sarili sa walang hanggan or gamitin na natin yung pagpapala na binigay niya sa atin ay ito yung ating imbis na ginamit natin sa ganung mga bagay ay ginamit natin yun muna sa mga oras na ah, gusto natin o yung mga sarili nating mga bagay. No? Kaya po, gusto po ng Diyos na magkaroon po tayo ng faithful stewards. Ngayon daw po, ngayon daw po siya, ngayon po tayo tinatawagan, no? At hindi po mamaya or bukas. Kasi po, if we keep postponing or kumbaga, if we keep denying yung or tanggihan yung generosity at yung serbisyo, ay baka ate pong ma-miss out yung valuable na opportunities na gumawa ng mabuti. So, sabi nga dito na, kaya nga po na maganda nga po na ating ipakita nga sa mga tao yung mga mabubuting mga bagay bago po tayo pumanaw. Kasi po itong mga bagay na ito ay baka ang maging sanhi ng kanilang kaligtasan. Instead nga po na ating pong na habang tayo ay nambubuhay, we should use or actively use our time, our talents, and money na makatulong sa mga tao at maging sa pagpapalaganap ng gawain ng Diyos. Ito po yung tamang oras na tayo po ay sumunod nga po sa Diyos and gumawa po ng mabuti ngayong araw o sa mga bukas at sa mga susunod pa. No, wag po nating patagalin pa nawa ang paggawa ng mabuti or ang pag-serve sa ating Diyos. Kaya po, habang mayroon pong opportunity, ay ito po yung ating i-grab. And by that, ay tayo po ay makakatanggap ng mga pagpapala na ah, ibigay sa atin ng Panginoon. Pagiging yung mga kahilingan natin ay maaaring sagot ng ating Panginoon. Kung tayo po ay willing naman na magpagamit sa kanyang mga gawain. No? Sabi sa kasunod, last, we must all be rich in good works in this life if we would secure the future, immortal life. When the judgment shall sit and the books shall be opened, every man will be rewarded according to his works. Yan. So kung tayo po ay naghahangad po ng magkaroon ng mawalang hanggan na buhay na kasama ang ating Diyos, ay kailangan nga po nating i-spend ang ating buong buhay sa paggawa po ng mabuti, sa pagtulong sa mga nangangailangan, at magkaroon ng tapat na pagsunod sa ating Panginoon. Ito po yung katawagan na sinasabing rich in good works, no? Hindi po yung rich lamang sa mundo dahil mayaman ka. No. So, kailangan po ang ating kaisip, ang pagkaroon ng kaisipan na wais, no? And ito po yung pagkakaroon ng pagpapakita sa buong buhay natin na ating minamahal ang ating Diyos at tayo ay naglilingkod sa mga ibang tao. Nga po, diba? Paulit nga po sinasabi dito na one day ay tayo po hatulan ng Diyos o sa mga iba pang mga tao kung tayo ba ay nireveal natin yung kung paano natin ginamit yung mga opportunity na pinagkalob niya sa atin
At ito po ang mga action na ginawa natin sa mundo, magiging ebidensya ng ating pananampalataya at ng ating mga pag-uugali. So dito po sa ating devotional po ay nawa po ay tayo po ay napapaalalahanan na everything we have ay galing sa Diyos at ang ito po ay pinagkatiwala nga po sa atin at ito'y hindi sa atin. No? Yung ating mga oras, talento at kayamanan at yung mga opportunities po ay naway ating magamit sa kanyang kalwalhatian at makatulong nga po sa mga nangangailangan. We should not having selfishly na kumbaga iniipon lang natin yung mga binibigay ng Panginoon at hindi natin ito ginagamit, no? Or magkaroon lang tayo ng mga sarili nating mga kagustuhan. Kaya po, tayo po ay muling tinatawagan ng Panginoon na magbalik sa Kanya at magpagamit naman sa gawain upang mapabilis nga po ang panahon at pagdating ng ating Panginoong Kristo at maging sa um, paghahanda ng ating sarili sa walang hanggan na buhay. And tayo po ay magiging kaniyang faithful steward dahil sa pagpapala na binigay niya sa atin. At kung ating gagamitin nga yung mga oras, talento at sa mga resources sa pag-serve sa ating Diyos at maging sa ibang mga tao. And dito na po nagtatapos sa ang devotional ay kundi pong tayo po ay napagpala sa magandang balita at aral na ating nakita sa umagang ito. Muli magandang umaga sa ating lahat and God bless us all. Thank you. Yan, maraming salamat po, Brother Jefferson, sa napakagandang message na iyong ibinahagi sa amin this morning. And with that, tayo po ngayon ay lumako na sa ating closing song and closing prayer.
manalangin. Ang pagpalain Diyos sa asan ka po ng kalangitan. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito at muli sa pag-ingat niyo po sa amin sa buong naming pagtulog at sa pagbangon at sa buhay at lakas na pinagkaloob niyo po sa bawat isa sa amin at maging sa kain ng magandang balita na sa pagpapaalala na kayo po'y aming magamit po ang aming mga bagay na inyong pinagkatiwala sa amin, mga oras, talento, mga kayamanan, mga iba pang mga bagay na galing sa inyo, po'y aming nawang magamit sa mabuting mga bagay at sa pagtulong sa mga nangangailangan at maging sa pagpapalaganap ng inyong gawain dito sa lupa. Tulungan nawa kami namin pong magkaroon kami ng kaisipan na paggamit sa tama ang lahat ng bagay upang ito po yung nawa ay magresulta ng maganda sa aming mga kinabukasan at pagiging sa mga tao. Inyo po kaming bigyan ng mga gabay, karunungan, kalakasan, magawa ang lahat ng bagay nito dahil hindi po namin kung sa aming mga sariling lakas lamang. Nawa po, kami po ay humihiling ng mga lakas at talino na malutas po namin ang mga problema, mga kahinaan at maging mga pagsubok na aming mga dinadanas sa buong mga araw. O, tulungan niyo po kami na ito po'y aming mapanagumpayan at mapatibay din nawa ang aming mga pag-uugali at maging ang aming pananampalataya sa inyo. Sa araw na ito, niyo po kaming samahan ng inyong mga banal na anghel. Samahan niyo po kami naroroon kung ano man po yung aming mga gagawin sa araw na ito at lalo na po sa paghahanda para sa darating po na araw ng Sabat po kaming bigyan ng lakas na matapos ang lahat ng mga bagay na dapat na matapos upang sa paglubog po ng araw ay kami po ay sama-samang maglingkod at mag-aral, magbulay-bulay ng inyong mga salita. Inyo po kaming linisin, patawarin sa inyo man po kami ng sumpungan at kulang ng pag-asa. Ang lahat ng ito ay aming hiniling at sabadalangin sa matamis na pangalan ng Panginoong Sus. Amen. Yan, maraming salamat po muli sa lahat ng mga kasama natin ngayon dito sa Zoom and sa ating mga participants. Maraming salamat po sa pag-join and pag-lead sa ating devotional this morning. Pambati sa atin ay na-bless ng ating Panginoon sa araw na ito and marami po tayong tutunan at na-realize sa mensahe na ating napapinggan. With that, dito na pagtatapos ang ating devotional this morning pero inaanyayahan ko po ang bati sa atin na muli pong mag-join sa ating mga online programs, especially later this evening uh, at 6 p.m. para po sa ating Vesper Worship program and for tomorrow din po sa mga Sabbath programs natin. Muli po, good morning, thank you, and may God bless us all.